Nung lumalaki ako, meron akong kapatid, meron akong ate, na ang hilig niya, jigsaw puzzle. Hindi yung mga maliliit. 1,000 pieces, 2,000, 3,000 pieces. Ang dami-dami nakakalat sa lamesa. Tapos she will work on it for weeks, ilang linggo yan, bago makompleto. Pero pag nakompleto, ang ganda-ganda. Kaibigan, nung bata pa ako noon kukunin ko yung isang piece. Tapos parang walang saysay, wala man drawing, di ba? Minsan itim pa, parang ano to? Ganon na ganon yung ating reaction. Pag tinitingnan natin yung ating nakaraan, yung ating kasaysayan. Kasi may mga bagay-bagay na nangyari sa iyo na parang, bakit nangyari yun? Bakit? No? Siguro, nag-broken family, galing ka sa isang broken family. Siguro na-reject ka sa isang relationship or kaya lumagpak ka, pumalpak yung negosyo mo or pinaalis ka sa trabaho. Ang daming mga bagay-bagay na parang, bakit? Bakit ganon? Bakit nangyari yun? Ay nako, kaibigan, makinig ka. Ang Panginoon, ang gagawin niya, kukunin niya lahat ng mga bagay-bagay na parang walang kinalaman sa kabutihan ng buhay mo. Kukunin niya bawat piece. Tapos idudugtong niya parang jigsaw puzzle. At sa huling araw, makikita mo ang ganda-ganda ng buhay mo. Gagamitin ng Panginoon lahat ng nangyari at your life will be beautiful. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. I pray it will be a blessing to you. Tatlong tanong lang, just to be able to make you appreciate your life. Number 1, bakit ka pinanganak sa pamilya mo? Pwede naman sa ibang pamilya, yung dun sa kabilang kanto. O kaya yung isang pamilya na 1,000 miles away, dun. Hindi, ginawa ni Lord, inalaw ni Lord na sa pamilya na yan. Bakit? May dahilan. May purpose. Pangalawang dahilan. Pangalawang tanong, ito. Bakit ka pinanganak sa Pilipinas? Oh, di ba? Natanong mo naman sa sarili mo, pwede naman pinanganak ka sa Kazakhstan or US or Sweden, blue sana eyes mo, di ba? Pero hindi, Pilipinas or whatever other country you are from. Why? May dahilan si Lord, may purpose ang buhay mo dito sa mundo, diyan sa bansang yan. No? God's gonna use that. Oh, ito, pangatlo. Bakit ka pinanganak ngayon? Pwede naman, di ba? Pwede pinanganak ka nung panahon ni Jose Rizal, panahon ni Magellan at Lapu-Lapu. Pwede naman 1,000 BC doon ka pinanganak, mga cavemen. Hindi. Pinanganak ka ngayon. Siguro may purpose si Lord para sa buhay mo, para sa generation na to. God has a purpose for your life in this time, in this place. Dalawang statements I want to share with you. Are you ready? Your past was not perfect, but it is perfect for your purpose. Uulitin ko, baka hindi nyo na-gets. Your past was not perfect. Totoo naman, di ba? Let's face it. Ang daming mali. But it will be perfect for your purpose. Gagamitin ng Panginoon ang nakaraan mo to be able to fulfill His divine purpose for your life. Second truth. Are you ready? Your history will prepare you for your destiny. Yung kasaysayan mo, yung nangyari sa iyo, bawat piece ng jigsaw puzzle, gagamitin ni Lord para ihanda yung destiny mo. Maganda ang buhay mo. Magiging blessing ka sa mga tao. Alam mo, sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus, tinawag niya si Matthew. Alam naman natin yung kasaysayan ni Matthew, tax collector, makasalanan, di ba? Ang kamakaibigan niya, mga prostitute, mga drunkards. Tinawag ni Jesus si Matthew. O ano nangyari? Si Matthew ngayon, sinabi ni Jesus, Jesus, magpa-party ako sa bahay ko, tatawagin ko lahat ng mga kaibigan kong mga quote-unquote masasama. Di ba? O, na-meet nila si Jesus. Alam mo,
gagamitin ni Lord. Yung nakaraan mo, na parang hindi masyadong maganda, gagamitin ka ng Panginoon. Are you ready to pray? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabihin mo, Panginoon, minsan hindi ko alam bakit nangyari ito, nangyari yun sa buhay ko. Hindi ko alam bakit, Lord, pero naniniwala ako, nagtitiwala ako sa iyo. Gagamitin mo to, Lord, parang jigsaw puzzle. Bubuin mo para maging maganda ang aking buhay at maging liwanag sa iba. Panginoong Hesukristo, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Kahapon, pinag-usapan natin, God uses your personality. Number 2, today, pinag-usapan natin, God uses your past. Yung personality and past mo, that's what makes you unique, di ba? O Wednesday, Thursday, Friday, sa Full Tank, pag-usapan natin, iba-ibang mga uniqueness mo na ginagamit pa rin ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa mga nagsusuporta sa mission na ito. Thank you so much. We're able to do what we're doing because of you and your kindness. Kung gusto mo makatanggap ng Full Tank Saturday and Sunday bilang pasasalamat ko sa mga supporters, all you have to do is, kung Facebook, gamit mo. Click the link that says support now. Kung YouTube naman, yung button join. Maraming salamat and I will see you tomorrow.